Mula pa nitong mga nakaraang buwan, ipinagmamalaki na ng gobyerno ang paglakas ng piso kontra dolyar. Pero ayon sa mga eksperto, dahil dito'y posibleng humina ang pag-angkat ng produkto mula sa bansa at magkaroon ng kawalan ng trabaho. Balitang hatid ni Julius Segovia. Ngayong lumalakas ang piso kontra dolyar, umaaray naman ang pamilya ng mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang dolyar kasing pinapadala ng mga OFW sa kanilang mga mahal sa buhay dito. Lumiliit ang katumbas na piso pag pinalitan na sa Pilipinas. Opo, nahihirapan po. Tsaka, syempre, nalulungkot yung tatay ko. Dapat mas mataas. Opo, dapat mas mataas yung padala niya, tapos mababa lang. Dati ba kuya, pag nagpapalit ka, marami nabibili yung pera mo? Dati, minsan pataas din, mga 42, 41, ganyan. Dahil mapataas marami. Marami ka nabibili. Marami lang. Nauunawaan daw ng financial coach na si Francisco Colaico ang kalagayan ng mga OFW. Kaya sa panahon ngayon, kailangan daw na maging mas matalino sa paggasta. I do not want to use the word tipid. Okay. Yung tamang gastos. Kasi iba sa atin, kadamihan luho na eh. That's the problem with most of us. Hindi na natin ma-diskarte ano yung luho, ano yung pangangailangan. Pero hindi lang pala mga OFW ang apektado ng lumalakas na piso. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, kawalan ng trabaho ang higit na masamang epekto ng paglakas ng piso kontra dolyar. At mas pinangangambahan ng gobyerno ang forecast ng ilang eksperto, gaya ng investment firm na Goldman Sachs, na posibleng umabot pa sa 37 pesos and 50 centavos ang palitan. We need to manage well this peso appreciation, and all the economic managers are very aware of this issue, and we are doing our best to see to it that the competitiveness of the country in BPO, in exports, and even in the purchasing power of our overseas Filipinos will not be affected. Kaya ang sinasabing paglago ng ekonomiya ng bansa, posibleng maging pansamantala lang daw ayon sa ilang ekonomista. Yun ang mangyayari, parang tinatawag ng mga ekonomista, mga jobless growth. Lumalaki ekonomiya pero hindi nagpuproduce hindi gumagawa ng trabaho dito sa ating bansa. Paano raw lalagong ekonomiya kung walang nag-aangkat ng produkto natin? Imbes daw kasi na sa Pilipinas bumili ng produkto ang Amerika halimbawa, sa ibang bansang mas mura raw ang mga bilihin na lang sila mag-aangkat. Yung mga ngalakal natin, mas gusto nila mag-import na lang kaysa mag-export. Pagka ganon, ay you're creating jobs outside the country. Posible rin daw maapektuhan ang industriya ng business process outsourcing gaya ng call centers. Baka babagal yung expansion nila. Kasi kung nakikita na hindi naman masyado kumikita, baka bumagal ang expansion. Kinakaya pa naman daw ng ilang exporters ang lumalakas pang halaga ng piso. Ang kailangan lang, mag-isip ng pamamaraan para manatiling masiglang negosyo. Kung ikaw ay nagnenegosyo, mayroon ka namang pang-offset yan. Halimbawa kami. Ang finance officer namin magaling. So, nangungutang naman kami sa mga capital natin, di ba? So, iutang mo naman, dollar. Okay. Kasi maliit. Para maliit naman ang ano mo. Isa lang pinagmamalaki natin sa mga negosyante sa Pilipinas. Resilient talaga ang mga tao natin. We are all survivor. Magaling tayo. Pero sabi rin ng ilang eksperto, habang maaga, dapat nang manghimasok ang gobyerno para hindi na tuluyang lumakas ang piso. Yung mga utang natin ng gobyerno na dolyar, dapat bayaran na nila yun. Pangalawa, yung din pagbibili ng BSP ng dolyar, okay pa rin yun. Dahil mas maraming dolyar, mas sikat ka dito sa mundo di ba? Yan ang, kaya sumikat ang China dahil hawak niya ngayon. Mahigit 3 trilyon na dolyar. Kung ikaw ay nagpapatakbo ng isang gobyerno, lagi isipin mo, what's the greatest good for the greatest majority? Tingin ko, negatibo epekto. Kasi parang konti lang Konti lang yung nakikinabang Yung mga mahihilig nga magbiyahe. Correct. Kumpara mo dito sa karamihan ng mga Pinoy, especially yung mga OFW, plus yung mga nawalan ng trabaho. Sa huli, ayon sa mga eksperto, para masabing totoong lumalago ang ekonomiya, dapat daw masolusyonan ng gobyerno ang problema sa kahirapan at kawalan ng trabaho. Julius Segovia, GMA News.